Good morning everyone, I'm Lanlito Sobrepiña, Base Criminology 2G. And good morning Ma'am Camille Narcisa. And I want to present to you everybody is aim of the La Liga Filipina and why Rizal established it. The La Liga Filipina was established by Jose Rizal in 1982 with the aim of promoting national unity, education, and reform in the Philippines. Rizal envisions it as a peaceful movement that sought social and political changes through legal means. The goals include the promotion of the civic virtue and mutual aid among Filipinos and the encouragement of commerce and industry to uplift the nation. However, the organization faced challenges and Rizal arrest to lead to its dissolution. Ang sabi dito, ang La Liga Pilipina ay itinatag ni Jose Rizal noong 1892 na may layunin itaguyod ang pambansang pagkakaisa, edukasyon at mga reforma sa Pilipinas. Naisip ito ni Rizal bilang isang mapayapang kilusan na naghahangad ng mga pagbabago sa lipunan at politika sa pamamagitan ng legal na paraan. Kasama sa mga layunin ang pagpapalaganap ng mga bertud ng sibiko, pagtulong sa kapwa Pilipino at paghikayat sa komersiyo at industriya ganun para iangat ang bansa. Gayunpaman, ang organisasyon ay humarap sa mga hamon sa buhay at ang pag-aresto kay Rizal ay humantong sa pagbuwag nito. Next, the problem of forging unity during Rizal time. During Rizal time, forging unity faced challenging such as colonial oppression, social class divide, regionalism, and the diverse interests of different groups. The Spanish colonial rule create a hierarchical society hindering cohesive effort, and additionally varying perspective on reform and resistance strategies and sometimes impeded the unification process among Filipinos. Ang sabi, sa panahon daw ni Rizal, ang pagbuo ng pagkakaisa ay humarap sa mga hamon tulad ng kolonyal na pangapi, paghahati sa uri ng lipunan, regionalismo at mga magkakaibang interes ng iba't ibang grupo. Ang kolonyal na paghahari ng mga Espanyol ay lumikha isang hierarchical na lipunan na humahadlang sa mga magkakaugnay na pagsikap. Karagdagan pa ang iba't ibang pananaw sa mga reforma at mga estratehiyan sa paglaban ay minsan humadlang sa mga Pilipino na tinataguyod ni Rizal upang sa ganun ay magtagumpay ang Pilipinas laban sa mga Espanyol. And last, how the La Liga Filipina show Rizal practical leadership.
The La Liga Filipina, founded by Jose Rizal in 1892, demonstrate his practical leadership through its goals and structure. Rizal aimed to unity Filipino for reform through peaceful means. The organization had practical just as promoting education, ganon. Showcasing Rizal pragmatic approach to addressing social issues. So, despite its brief existence, the La Liga Filipina reflected Rizal and commitment to positive sense and empowerment and within the existing societal framework. And ang sabi dito, ang La Liga Filipina na itinatag ni Jose Rizal noong 1892 ay nagpapakita ng kanyang praktikal na pamumuno dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga layunin at istruktura nito. Nilalayon ni Rizal na magkaisa ang mga bawat Pilipino para sa mga reforma sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ang organisasyon ay may mga praktikal na hakbangin tulad ng pagtataguyod ng edukasyon, tulong sa isa't isa at mga negosyong kooperatiba na nagpapakita ng pragmatikong diskarte ni Rizal sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. Sa kabila ng maikling pag-aaral nito, ang La Liga Filipina ay sumasalamin sa pangako at ni Rizal ay positibong pagbabago at empowerment sa loob ng umiiral na balangkas ng lipunan. Ang organisasyong La Liga Filipina ay nagpapakita kay Rizal na praktikal ng pamumuno dahil hindi lamang ito naglalayong lumikha ng isang grupo, ngunit ito ay naglalayong pagkaisahin ng mga tao sa buong kapuluan sa isang compact kung saan ito ay magbibigay ng kapwa proteksyon sa bawat kahirapan at pangangailangan, pagtatanggol laban sa lahat ng karahasan at kawalang katarungan. And yun lang ang aking presentation, and thank you ma'am, and Happy New Year and advance Merry Christmas po, and thank you po. Salamat. And last na ipapakita natin is yung mga larawan ni Rizal. Let's go. Ayan, Siya si Jose Rizal o kilala rin sa palayaw na Pepe. Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas sa kadahilanang lumaban siya sa mga mananakop gamit lamang ang kanyang talino at husay sa pagsusulat. Nagsulat siya ng mga nobela upang makapaghasik ng pagbabago, kaayusan at kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Ibinulis rin niya ang kanyang buhay sa bansa nang barilin siya sa Luneta noong December 30, 1896 ng mga Kastilang mananakop. Siya si June Brioso na naitampok din sa Kapuso Mo Jessica Soho dahil sa memorabilyang hawak niya na may kaugnayan kay Rizal. Isa siyang OFW sa Saudi Arabia. Ito ang venol o isang record kung saan naglalaman ng boses ni Rizal na tumutula ng kanyang tulang ni Ultimo Adios sa Manila. Pakinggan natin ang boses ni Rizal at kung paano niya basahin ang kanyang tula. Adios, patria dorada, ración del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte muy alegre la triste mustia vida. Si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien.
Ayon sa may-ari ng Venol o Record, naging mabente raw noon ang mga record ni Rizal dahil isa raw siya sa mga kilalang personalidad sa Manila na tila bang isang artista.